Pag-usapan pa natin ang national budget at iba pang ganap ni PBBM kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Usapang budget, Julie. Usapang pera, Pops Nako, Jay. kinakailangan tutukan natin yan. Naging mainit yung usapin sa pondo ng mga flood control projects. Ito ba, dinagdagan pa, yung napakalaking pondo, dinagdagan pa? Actually, yung pondo, pondo ng gobyerno para sa 2025, 305 billion para yan sa flood control projects. 302, so dinagdagan pa nga? Yes, 302 billion dyan mapupunta sa DPWH. So, mas mataas kumpara yan sa 244 billion na pondo ng ahensya ngayon. Aside from them, makakakuha din ng around 2 billion yung MMDA at saka yung OPA-PRU. So, tumaas yung pondo, Pops Jay. Sana wag tumaas ang tubig. Oo nga, kapag umuulan. Sumasabay ata sa pagtaas ng tubig. Pag tumataas ang budget pondo sa flood control. Okay, magkano ang inilaan naman ng gobyerno para sa social program gaya ng pagbibigay ng ayuda? Ang DSWD dinagdagan ng 18 billion na dinig ko dun sa report mo. Yes, 18 billion yung para sa kanilang CIF. Pero in total, 253.3 billion, Pops J, yung inilaan para yan sa ayuda. Ayuda. Oo, ipamimigay, yung ipamumudmod. Yes, government assistance. Pinakamalaking nakakuha niyan, yung DSWD of course. Nakakuha sila ng 205 billion, kung saan 140 naman yung ibibigay sa 4Ps, yung Pantawid Pamilya Pilipino Yun program. yung ipamimigay, 140B. 114 billion. 114, okay. For 4Ps yan, Pops J, pero kasi ang DSWD, marami pa silang programa, may IX pa sila. Even yung mga graduate ng 4Ps, nakakatanggap din sila ng livelihood assistance. So, yun, doon hahati-hatiin yung pondo na ibinigay para sa DSWD. Okay, eto naman si Vice, OVP. Hindi na nag-request ng additional pondo para sa kanyang Intel at confidential fund na budget. Bakit nga ba hindi na nag-request? last year pa, Pops J, di ba? Wala nang tinapyasa na. Yes, wala na. After nga nung nangyaring napaka-controversial na naging issue yan. Sobrang malaking issue yan. Malaking issue yung 11 days nga lang na nagastos yung kanyang confidential fund. So, ngayong taon, wala pong hiniling na confi fund or CIF, Confidential Intelligence Funds, ang OVP. Pero, ang OP meron. Okay. Tumaas naman ba? Ang tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos, Pops, tumaas o bumaba yung kanyang budget? Almost the same for CIF, ha? For CIF, halos parehas lang yung budget, 4.5 billion yung pondo ng OP. For that, for CIF. Ngayong taon, pero halos ganun din yung mga, konting-konti lang ang difference niya ng 2022, 2023, and 24, of course. Yung tipong masabi lang na nabawasan, parang ganun. Okay, ano ang mga narinig mong reaksyon sa resignation ni DTI Secretary Alfredo Pascual? Meron bang mga violent reaction? Parang wala namang violent reaction. Kasi si Sec Pascual actually... Sino ba papalit? Meron na ba? Nako. Ang mga pangalan may mga usap-usapan din. Kasi tomorrow, August 2, effective na. Effective, So, dapat may kapalit na. Okay. May kapalit na bukas. Supposedly. Dapat alam na natin ngayon. Ang lumulutang na pangalan, isa ding miyembro ng gabinete. Hindi ba politiko? May politiko nga. May isang politiko, may isang senador. Actually, si Senator Grace po. Pero sinabi na nga niya na hindi naman daw siya kinausap para doon sa posisyon. So, dinismiss niya. Isang politiko, parehas ba tayo ng politikong naiisip, Pops J? Saan lugar? Sa Marikina? Marikina. Yung sa Marikina kasi, actually wala pang statement, puro chika kasi. Puro chika yung mga yan. Yung ito isa ba last term na niya? Last term na niya, pero ang sabi kanina, magbe-mayor daw. Mayor. Local pa rin ang tatakbuhan. So, hindi natin alam. Yung isa nga, ayun, miyembro ng gabinete, tingnan din natin kung ano yung magiging... Kasi economic manager din siya ngayon. Correct, oo. So, kung pwede, siguro... malaking problema natin sa ekonomiya. Kinakailangan, talagang able itong ipapalit niya. Actually, kay PBBM naman ang last say. Pero balikan ko nga pala yung reaksyon. Ang sabi ni PBBM, nanghihinayang siya na nawala na nga itong si Sec Pascual. Kasi maganda daw actually yung mga ipinatupad niyang polisiya pagdating sa mga maliliit na negosyante. Sabi niya, malaki ang naitulong ni Secretary Pascual. MSME talaga. Yung daw ang natutukan ni Secretary Pascual. So, nanghihinayang pero nirerespeto yung kagustuhang magbalik nga sa private sector. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.